Eto na guys yung aking unang lipad ng Hubsan H501S. Ito yung old school drone na sinasabi ko na very basic and straightforward, kaya nagustuhan kong bilhin ulit to and isama dito sa aking mga videos dito sa aking YouTube channel kasi very simple and basic. Wala siyang masyadong application na masyadong komplikado ang pag set. So ito na yung kanyang aerial view. Kung makikita nyo, yung kulay niya is sobrang basic, walang adjust ng kanyang brightness, ng kanyang exposure. So straightforward siya. 5.8 GHz direkta. Kung ano yung kulay ng kuha ng camera ng drone ay siya ring makikita natin sa video. So very simple and straightforward nga siya. Ang ginagawa ko na lang ay dito ko na lang siya sa application na ina-adjust yung brightness niya, yung contrast, and then yung kulay niya. So dito ko na lang siya after sa production ko na lang siya inaayos, post production na tinatawag ng mga expert. So ako ay hindi naman expert, ay ano lang naman ako, beginner na medyo nakakaintindi rin ng paggamit ng application. So dito yung height ko is around 60 meters. Mapapansin nyo, distance ko dito as almost 150 meters from the take-off point. So pinapaikot ko na muna yung drone para maipakita sa inyo yung spot na aking pinagpaliparan. So ito nga pala yung spot na to ay dito sa Naga City, Barangay Carolina, Naga City. So bali tong spot na to, teka, pag bumalik yung footage, ito pala yung spot na pagtatayuan ng solar farm. Ito, nililinis na tong lugar na to. Tatayuan ng mga solar panel ng solar farm. So siguro nasa 50 hectares to. Kalawak, malaki. Mga solar panels yung ilalagay dito sa spot na to. Dating maisan to. And etong spot na to ay sikat rin to kasi kung mapapansin nyo sa video ay overlooking dito yung pinaka city ng Naga. Saka may kataasan to, elevated tong lugar na to. Kaya pag nandito ka, especially sa gabi, matatanong mo yung city ng Naga, yung city proper, yung mga ilaw, yung mga buildings. So maraming namamasyal dito sa gabi. Especially pag maganda yung panahon kasi nga overlooking yung city ng Naga. Makikita mo yung mga ilaw niya, iba't ibang klase ng ilaw. Saka yung mga buildings. Nga lang ang nangyari ngayon ay mukhang hindi na mapapasyalan ulit to kasi nga gagawin ng solar farm tong tong spot na to. So ibig sabihin matatakpan na yung view. So ayun pa yung ibang part ng lugar na to na puro maisan. Yang green na yan sa may upper part. Yan, ganda, napakaganda pag dadaanan mo. Kaya mas maganda pag may drone ka na ganito mga aerial view yung kuha, mas maganda. Parang mas nakikita mo talaga yung itsura ng ng taniman ng mais. Ayan, makikita puro maisan yan, guys. Yung lugar, yung triangle, ganda. Nadaanan ko actually yan nung bago ako papunta dyan sa pinagpaliparan kong spot, ay nadaanan ko yan. Ay saka ayun pa, mas maganda pa yung lugar na inikutan ko. Tapos ito yung spot mismo. Yan. Ito yung spot mismo na pagtatayuan ng solar farm. Yan. Tapos ito may konting tanim na mais sa gilid. Yan, bagong yan, siguro mga 2 months old yan. Ganda rin. Ang gandang mga tanawin na ganyan sa probinsya pagka Kaya mas gustong-gusto ko yung lumalabas ako pagka mga ganyan Parang napaka-presko sa mata Tapos parang na-relax din yung isip mo. Parang ang sarap, parang nawawala yung mga iniisip mo, yung mga problema.
nare-relax, parang parang nakakarating ka sa ibang dimension ng mundo eh. Yan ganyan, pag nakikita ko yung mga ganyan, no, sobrang relax ng aking isip, ng katawan, yan. Pati yung ano ko, yung spirito ko ay nare-relax din. Yung kaluluwa ko nare-relax din pag nakakakita ko ng mga ganyan, no. Ganda, yung mga green, yan ganyan, mga maisan, palayan. Tapos yung may, yung alam mo yung ano, yung countryside or yung ano, yung tanawin sa mga probinsya. Sarap. Kasi pag nasa city ka, nakakaumay yung tanawin, puro bahay yung makikita, puro mga building eh. Parang ano eh, nakaka-stress tingnan nyo, tapos napakadaming tao, sobrang bibisi ng mga tao, di ba? Mga sasakyan, mga tao, lakad dito, lakad doon, di ba? Ang dami. Mga sasakyan, motorsiklo, sasakyan, kotse, bus, jeep, diba? Parang yun yung makikita mo eh. Yung mga kainan, Jollibee, McDonald's. Diba? Dami. Parang pagka nandito ka sa ganitong lugar, talagang mawawala lahat yun eh. Mawawala yung stress mo eh. Diba? Parang nare-refresh ka. Parang naninibago yung ano mo. Parang nakakaligo ng sariwang hangin yung isip sa katawan mo eh. Kaya nangyayari, nare-relax ka eh. Kaya, diba? Nawawala sa isip mo yung mga ano eh, yung mga usual na nakikita mo sa syudad eh, di ba? Nakaka-stress yun, mga ganong senaryo, mga sasakyan, di ba? Mga nagkakasalubong na sasakyan, di ba? Tapos halimbawa pagka nasa kalsada ka ng city, di ba? Mag-iisip ka kung saan ka tatawid, paano ka iiwas sa mga sasakyan, paano ka iiwas sa mga tao para hindi ka mabangga. Di ba? Dito, kahit anong lakad gawin mo, wala kang mababangga rito eh. Di ba? Wala kang tatamaan dito, wala kang iisipin. Wala kang isip, uy, may sasakyan, parang yung mga ganong ano ba? Uy, may sasakyan, mapaparating, di ba? Yung traffic, yung mga ganon. Pero pag nandito ka, ganda, wala kang iisipin, kung hindi yung tanawin lang ang talagang nasa isip mo eh. Yung parang lilipad din yung utak mo, yung isip mo eh. Yeah, ganyan no, yung mga green na ano, yung mga lunti ang ganyan, sarap. Yung sarap sa paningin no, nakaka-revitalize eh. Nakaka-rejuvenate ng katawan at ng isip eh, diba? Kaya once in a while gusto ko talaga mamasyal-masyal sa mga ganito eh. Sa may mga ganitong tanawin, ganda. Lalo pag makikita mo yung ano, yung mga maisan, 'di ba? Tapos napakalawak na maisan, tapos 'di ba, sarap. Umaga, makikita mo, tapos yung may ano pa, may backdraft na bundok. 'Di ba? Parang napakaganda, 'di ba? Parang nasa museum ka eh. Yung nag-aano ka ng mga paintings ba? Parang ano ka ng mga paintings, tumitingin-tingin ka, tapos nare-relax na yung isip mo. So ito yung lugar na pagtatayuan ng solar farm. Sana matuloy ito. Pero I think nagkakaroon na kasi sila ng clearing, tapos may mga heavy equipment na dyan, may mga bulldozers na, may mga backhoe na. Actually pinapantayan, piniprepare na talaga yung spot na yan. Pinapatag na, tapos nilagyan na ng ano yan, ng perimeter fence. Kung makikita nyo dun sa video ko, sa ano nito, sa panimulang video ko, meron na siyang perimeter fence eh. May mga ano na siya eh, cyclone tama ba, cyclone wire na nakabakod. Tapos sa taas dun, on top of the cyclone wire, may mga barbed wire na parang siguro pag naandyan yung mga solar panels ay hindi na mapapasok ng mga may masasamang intention o mga nag-iisip na manira ng mga properties dyan, yung mga kagamitan. So ito yung ano guys, ito yung spot. Sana matuloy ito, para kung sakaling matuloy ay kuhanan ko ulit ng aerial video, tapos pakita ko ulit dito sa aking channel para makita nyo yung yung development ng spot na to, ng lugar na to.
makita nyo dito sa aking channel, dito sa aking video. So sa ngayon mga ano pa lang yan, mga damo pa lang. Tapos yung ibang spot niya, yung magilid niya ay siguro hindi pa na babayaran. Kaya tinataniman muna ng may-ari ng ano ng mais. Kasi baka hindi pa tapos yung mga negotiations nila diyan. So pagka nagkaroon ng movement yung construction dito, nagumpisa na, ay kukuhanin ko ulit para kung sakaling inaabangan nyo to ay makita nyo. Anyway, pa-return to home na yung aking drone kasi napansin ko ay medyo nagbi-blink at nagpupula-pula na yung pumupula na yung battery ng aircraft. Kaya ayun, pina-return to home ko na siya, and sana mag-land siya sa spot na pinag-take off niya. Pero ginawa ko ng paraan. Ayun. So kung mapapansin nyo, ayun yung barbed wire niya, tapos sa niya, perimeter fence. Thank you and goodbye. Bye.